May dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin, isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Nakatayong nananalangin ang Pariseo sa kanyang sarili. Diyos ko, salamat na hindi ako tulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mangangalunya. Hindi rin ako katulad ng maniningil ng buwis na to. 2 beses ako nag-aayuno kada linggo at nagbibigay ng ikapu ng lahat ng kita ko. Samantala, ang maniningil ng buwis naman ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingin sa langit. Tinalo ang dibdib. Sinabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin ng isang makasalanan. Ito ang talinghaga ng Pariseo at maniningil ng buwis na mababasa sa Lucas 18 verses 9 to 14. Kinuwento ni Jesus ang talinghagang ito bilang babala laban sa mga mapagmatuwid sa sarili. Ang sariling katwiran ay kapag gumagawa tayo ng mabubuting gawa sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap sa halip na nananalig tayo sa Diyos. Nagdadala lamang ito ng atensyon at kumpiyansa sa sarili sa halip na sa Diyos mapunta ang papuri. Ang Pariseyong ito ay totoong ngang nagdarasal, nag-aayuno o fasting, nagbibigay ng tithes at sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Gayunpaman, sinimulan niya ang pagdarasal ng may pagmamayabang. Nagpapasalamat sa Diyos na mas mahusay siya kaysa sa iba. Hindi niya pinapurihan ng Diyos at kinilala na ang biyaya lamang ng Diyos ang nag-ingat sa kanya upang hindi makagawa ng anumang masama. Maari niyang ipagtanggol ang kanyang katwiran, pero ang totoo, sa harap ng Diyos, hindi siya inaring ganap o justified. Umasa siya sa sariling sikap. Kapag gumawa tayo ng isang bagay sa sariling pagsisikap lamang at hindi humihingi ng tulong sa Diyos, maari tayong magmayabang sa ating sarili. Samantala, makikita natin ang maniningil ng buwis na inako at ikinahiya ang kanyang pagiging makasalanan. Alam niyang kailangan niya ng awa at kapatawaran ng Diyos. Ang tanging dasal niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ang simple ngunit taimtim na dasal na ito ang kinalugtan ng Diyos. Dahil sa Diyos siya nagtiwala, si Jesus mismo ang nagsabi na ang lalaking ito ay umuwi ng araw na iyong itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos. Sa bagong tipan, si Apostol Pablo ay isang halimbawa ng taong bago pa man maging Kristiyano ay masigasig ng tagasunod ng mga kautusan ng Diyos at hindi lumalabag sa mga ito. Kabisado niya ang lumang tipan at siya ay itinuturing na walang kapintasan. Sinabi ni Pablo sa Filipos 3 verses 3 to 4 na ang ating pagmamalaki ay na kay Kristo Jesus at hindi sa anumang gawa ng tao. Pwede sanang ipagbunyi ni Pablo ang kanyang pagsusumikap na maging matuwid na tao. Ngunit alam niya na ang sariling katwiran ay hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Alam niya ang sinasabi sa Isaiah 64 verse 6 na lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Ang Diyos ay hindi interesado sa kung ano ang magagawa natin sa ating sariling lakas. Sa unang Korinto 1 verse 29, sinabing wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya dapat nating maunawaan na ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Iniisip ng maraming tao na magkakaroon sila ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Dahil dito, nahulog sila sa patibong ng sariling katwiran. Dahil ang sariling katwiran ay nabuugat sa pagmamataas, maaari itong maging dahilan upang ang isang tao'y maliitin ng iba na sa tingin niya'y hindi nagsusumikap gaya niya. Marami ang nag-aakala na mas mabuti sila sa iba. Kaya't para hindi tayo malinlang ng sariling katwiran, mag-ingat tayong huwag maliitin o hamakin ang iba sa ating mga puso kahit pa hindi tayo sumasang-ayon sa kanila. Sa pag-aabalang maalis ang puwing sa mata ng ating kapwa, hindi natin napapansin ang tabla sa sarili nating mata. Sabi sa Mateo 5 verse 7, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Patuloy tayong manalig sa kahabagan ng Diyos at magpakita tayo ng kahabagan naman sa iba dahil ito ang magpapanatili sa atin. Ipinapaalala sa atin sa 2 Korinto 10 verse 12 na huwag ihambing o isukat ang sarili sa iba. Ang kompetisyon at paghambing ay naguugat sa inggit at selos. Ang dapat nating unawain ay ang pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos at hindi ng atensyon sa ating sarili. Hinihimok tayo sa Filipos 2 verse 3 na sa kababaang loob parangalan natin ang iba ng higit sa ating sarili. Nananahan ang Diyos sa mga mapagpakumbaba, ngunit kinamumuhian niya naman ang mga mapagmataas. Ang totoo, kapag mas malapit tayo kay Jesus na siyang ating ilaw, mas nakikita natin ang tunay nating kalagayan at nare-realize nating marami pang kailangang mabago sa atin. Kapag ang katwiran ng Diyos ang mayroon tayo, hindi tayo makapagmamalaki.
Alam natin na ang Diyos ang kumilos para wasakin ang kasalanan sa ating buhay upang tayo'y makapumuhay ng matuwid sa harap niya. Huwag nating ipagmayabang sa iba ang ating sariling katwiran. Sa halip, maging maunawain tayo tuwing sila'y humaharap sa mga tukso at pagsubok. Patuloy tayong manalig sa kahabagan ng Diyos na siyang nag-iingat sa atin at nagbibigay ng biyaya upang tayo'y mamuhay ng tapat at mahusay.